At ito na naman, may company na naman ulit tayo na maintenance ang boiler. Ang company na ito ay isa sa mga pagawaan ng mga noodles at fan snack dito sa South Korea. 자, 불 치우고, 불 치우고, 불 치우고, 불! 등 치우라고! 이거 끄라고! 없애라고! Magandang araw mga bay, ako nga pala si Joel, isang Bisang Ipis factory worker na nagtatrabaho dito sa South Korea. Sa araw nga pala ito, bumabiyahe tayo sa Chunan upang mag-maintenance naman ng boiler. Ang company na puntahan natin ngayon ay isa sa mga malaking company dito sa South Korea na gumagawa ng mga fan snack at noodles. At dahil nag-request si Kabayan na magtagalog tayo, so magtagalog tayo sa voice over natin ngayon para na din maintindihan sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya. Kaya nga nagbisaya tayo dito kasi yasabi yung pangalan yung page natin. Yung yasabi, binaliktad ko lang yan, Bisaya in Korea. At shout out nga din pala sa kaibigan natin na si Wing Kapukong. Ingat ka sa trabaho mo, idol. Isa siyang public utility jeepney driver doon sa Cebu. At ito nga pala yung boiler na mini-maintenance namin. Pinapalitan namin ng gasket at nilinis natin sa loob at tinatapakan yung mga natanggal na ceramic cement doon sa loob. Ito kasi kadalasan masisira sa boiler lalo na kapag may katagalan na siya. Ma-worn out yung mga gasket at matanggal yung mga ceramic cement sa loob. Mag 3 years na nga pala ako dito sa South Korea at ito yung halos kadalasan na tinatrabaho ko dito sa South Korea kasi ako ang naatasan upang mag-assist kung mayroong maintenance ng boiler. 5 kaming Pinoy dito sa company namin pero may kanya-kanya kaming area o trabaho. Pero kapag walang masyadong gawa sa kanilang area at maraming gawa sa labas o maintenance, sila na din ang sumasama kapag may maintenance ng boiler. So boiler maker nga pala yung company na napasukan ko dito sa South Korea. Dito ko lang din nalaman na malaki palang contribution ng boiler sa mga manufacturing industry dito sa South Korea kasi halos-halos ng malaking company dito sa South Korea o mga produkto dito sa South Korea ay gumagamit ng boiler. Tulad ng Samsung Company at LG Company, hindi magagawa yung produkto nila kapag walang PCB kasi ang PCB o panel circuit board, ginagamitan siya ng boiler upang mabuo siya. Hindi lang yan, marami pang mga company na gumagamit ng boiler tulad ng mga company na gumagamit ng dryer machine, tulad ng mga textile company at carpenting company kasi dito din ang galing sa Korea ang dalawang sikat na brand na sasakyan. Yun ang Hyundai at ang Kia. At hindi lang yan, marami ding mga malalaking company dito na gumagawa ng mga chemicals na gumagamit ng boiler. Kaya nga halos sa loob ng 3 years ko dito sa South Korea para na din nalipot ko ang buong South Korea kasi kadalasan sa mga syudad dito sa South Korea na may mga manufacturing industry, may mga company na gumagamit ng boiler. So sa mga nagtaka kung bakit ako nagbibidyo habang nagtatrabaho, alam po sa kunjangjang namin at sa kwajangname namin na nagbablog ako. Yung kunjangjang nga pala namin yung nagsabi sa akin na magbidyo ako para daw makapira ako. Bago nga pala ako nakapunta dito sa South Korea, nagbablog na talaga ako dyan pa sa Pinas. Suludos nga pala yung pangalan ng channel natin sa YouTube. Kaya nung nalaman ng kunjangjang namin na nagbablog ako, so sinabihan niya ako na magbidyo daw ako para makapira ako. Pero bago tayo nagbibidyo dyan, ginagawa muna natin yung mga trabaho natin. Kaya kung nakita nyo sa mga video natin na parang hindi malinaw, so inuuna muna natin yung trabaho natin bago ang video. So tinitingnan muna natin yung tsansya kung kailan tayo pwede mag-video. So bali work muna bago ang video. So dito tayo sa loob ng boiler, so may time tayo na pwede mag-video kasi sinasabay natin yung camera at saka yung flashlight kasi napakadilim sa loob ng boiler. Ito ang isa sa mahirap sa maintenance ng boiler. Maalikabok at sobrang init sa loob, lalo na hindi pa nag-cool down yung init tapos pinapasok na namin sa loob. Kasi kapag mag-maintenance kami ng boiler, may oras o schedule talaga na binigay sa company kung kailan namin tatapusin. Kasi pagdating ng oras o schedule ng production, ready na po ang machine. Kaya weekend o holiday yung kadalasan mag-maintenance kami ng boiler para hindi po maapektuhan yung production ng company. Kaya ito din ang isa sa mga nagustuhan ko sa napasukan kong company dito sa South Korea kasi malaking dagdag na din sa ating sahod kung mayroon tayong pasok sa holiday o weekend dito sa South Korea. Kasi yung Sabado o Linggo at holiday dito sa South Korea ay overtime rate na siya kasi almost 5,000 na yun ang isang araw kapag makapasok ka ng Sabado
linggo o holiday. Kaya isa akong mapalad na nakapunta dito sa South Korea. Sa totoo lang, wala akong balak na mag-Korea dati kasi gusto ko bumabalik sa boxing. Isa nga pala akong professional boxer dati, kaya iniisip ko ng maigi kung anong landas ang tatahakin ko. Mahirap na kasi kapag bumabalik pa ako sa boxing kasi ako ang breadwinner sa pamilya namin. Mahirap kasi sa boxing lalo na kapag wala kang financial na suporta. Unless kapag champion ka na kasi milyon nakikitain mo doon. Paano kung balik ulit tayo sa simula? Parang mahirap na. Tapos wala tayong kasiguraduhan na balang araw mag world champion ba tayo. Hindi po madali yung mga dinaanan o mga nagawa sa mga world champion o yung mga sakripisyo nila bago lang nakamit yung mga tagumpay. Kaya pinili ko na lang na mag-Korea na lang ako. So dito sa Korea wala tayong pasta sa katawan at maibigay natin kung ano mang pangangailangan sa pamilya natin. So yun nga lang, tiis-tiis tayo sa hirap ng trabaho, sigaw at mura ng mga Koreano. Ito kasi yung realidad dito sa Korea. Swertihan na lang kapag mapunta ka sa magandang kumpanya at mabait na kasama. At ito na yung ginagawa namin sa kasama kong Koreano dito sa loob ng boiler. Actually may ginagawa ako doon sa ibabaw pero pinapababa ako sa pamangkin ng amo namin para ilawan yung kasama kong Koreano dito sa loob ng boiler. So yun ang materyales na ginagamit namin para ipangdikit sa na-worn out sa wall ng boiler. Habang nagmi-mix siya dyan, inutusan din niya ako na pakuha ng tubig. So pagkatapos ng pag-mix niya dyan, so dinidikit na niya sa wall sa mga na-worn out na ceramic wool. Ceramic wool nga pala yung tawag sa mga materyales na ginagamit namin dyan. At dito ako nagtaka kung bakit niya ipa-off ang ilaw kasi sobrang dilim sa loob. Dahil hindi ko agad naintindihan yung sinasabi niya, agad siyang nagagalit. Ang hirap kasing ugali ng kasama kong Koreano na ito. Madaling magalit, walang alam sa salitang kalma. Kailangan isang salita lang niya, makukuha mo agad kung ano yung sinasabi niya. Para sa akin, ang hirap talaga ang salitang Korean, lalo na kapag hindi natin nasanayan. So ang sinasabi nga pala niya dyan, Bol chiugo means tanggalin mo yung ilaw. Bol means ilaw. Chiugo means delete. Akala ko mol yung sinabi niya. Mol means tubig. So yun pala bol, ilaw. 불 치우고, 불 치우고, 불 치우고, 불 치우라고! 왜 끄라고! 없애라고! Kaya ayun, nakatikim tayo ng malutong na sigaw. At ayun, natapos na namin yung ginagawa namin. So good luck nga pala sa mga APS aspirant, lalo na sa mga mag-registration ngayon. So sana galingan nyo sa exam. Balang araw makapunta din kayo dito sa South Korea. Hindi talaga mawawala kumakain ng masarap pagkatapos ng maintenance namin. So yun lang muna mga bay. Salamat sa pagpanood sa video natin. Stay safe, God bless and thank you. Kita-kits sa sunod upload ng video natin.